na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. 11 anyos nga batang babay na palgang patay nga nagpautaw-utaw sa sapa sa Mandawi City. 29 anyos nga babay gidunggab ang iyang iyaan sa liog samtang nag-inom. Pipila ang patay human madisgrasya ang bihar sa Barangay San Jose, Tacloban City. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ngayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Patay nang nakitaan sa sapa sa Mandawi City ang usa ka 11 anyos nga batang babay. Kagahapon pa kining milakaw ug gipangita sa iyang pamilya. Ani ang report ni Nico Sereno. Mag-alas 7 kaganiha nakitaan sa sapa sa may Sitio Alliance, Basak, Mandawi City ang patayng lawas. Iya kini sa 11 anyos nga si Erica Kabatingan lumad sa maong lugar. Kagahapon pa kuno milakaw ang bata sa ila apan wala na mauli. Nagdiin-diin nagpangita ang iyang pamilya. Gani mi-post ang iyang inahan kagabi sa social media kung dunay nakakita kaniya. Nagtuo siya nga nagka-seizure si Erica pauli gikan sa iyang iyaan ug posibleng natagak sa creek. Makadaghang higayon na kuno siya nga gitabang niini. Seizure niya, atake. Amo man dyan na siyang gakson kung atakihon na siya, sir. Amo na siyang gakson niya. Kung kuan mo, kurog-kurog yun siya, amo siya ipasandig, di sana mo siya pahigdaon. Mao yun natin nga iyahang nakuanan. Labihan ang pagbangutan sa inahan sa nahitabo sa incoming grade 5 student nga gihulagway nga kugihan. Kuan pa, ako tong gida siyang pagpa-enroll dito sa iyahang manghod. Nagpa-enroll man ko gahapon. And then siya, ako din man ko, hindi kaugma lang ta karon unta to. Sakit, sir, yung sakit, mawagtangan, ano. Samtang ang kapulisan gustong masusi ang tanan nga anggulo. Gawas sa medical condition sa bata kung doon na ba'y foul play. May rekomendar sila nga mapaubos sa autopsy ang patayng lawas. Although wala lang sad po, wala dyan na-diagnose, wala nila napacheck sa specialista nga magkakuan o diagnosis o kung sa mga itabo nga nga mag-seizure po niya siya. So mausad po na ang ato ang i-consider na pamuan po tayo sa mga kisay mga nakakita na may mga nabantayan sa area kay masisad po doon sa sad po ang mga posible na mga pagitabo sa kamatayon sa mga victim but mo na ato ang i-check ang tanan. Nico Sereno, Balitang Bisdak. 24 anyos nga teacher sa usa ka ESL school sa Barangay Maribago, Lapu-Lapu City, patay human madisgrasya ang giluwan ng motorsiklo samtang nagsubay kini sa may ML Quezon National Highway, Barangay Suba, Basbas, pasado alas 6 kagabi. Si Juan Mirundina sa report. Sa kuha sa CCTV sa usa ka establishmento sa Barangay Suba, Basbas, makita ang kusog nga dagan sa usa ka motorsiklo nga miigo sa gikasugat ni ini nga pick-up. Ang impact sa hitabo nakuhaan sa laing CCTV sa kasigbit usab nga establishmento diin makita nga nangalagpot ang mga helmet sa duha ka mga sakay niini ug nabuwag ang ligid sa motorsiklo. Gitabang sa mga personnel sa emergency response team ang 24 anyos nga ESL teacher nga angka sa motorsiklo apan patay na dihang miabot sa tambalanan. Samtang nahiagom usab og mga samad ug bunog sa nagaryang bahin sa iyang lawas ang 25 anyos nga live-in partner niini nga si Richard Birami nga mooy nagmaneho sa motorsiklo. Nahiagom usab og mga samad ug bunog ang 36 anyos nga si Romeo Hias. Kinsa mo'y nagmaneho sa motorsiklong naigo tungod sa impact. Matod sa mga nakasaksi, daw naglumba ang duha ka mga motorsiklo nga didto palang daan kusog na kaayo ang dagan. Ug pag-abot din hingdapita, ang usa sa mga motorsiklo nakasingki sa gikasugat nga sakyanan kay mi counterflow na kini sa Picas Lane. Nadunggan namong duha ka motor na mura nag os-os lag dagan hantud nakadungan sila kusog padagan dayon nakatandem tong usa na murag kusog pumdagan ni nunot po tong usa dayon paki silang doa regarding ato mga to nahitabo nagkasampake nakadisgrasya niya ang Picas side padung sa Marigondon kay padung mo sila sa Cordoba ang duha ka motor na atol pod na diha pick up naigo pod nila. Kusugin mo siya ma'am kay gikan diri ni kalit raman og kanang kilab bitaw niya kusog kay kanang tingog ang motor.
Usa sa mga kaubang teacher sa biktima nga si Caroline Umpad nga padung usab sa Roro Port sa Cordova niadtong higayuna, mibutyag nga gikan gikuha ang biktima sa iyang live-in partner ug padung na untang mopauli. Naawahi lang og mga 10 minuto sila si Caroline, busa nakugang na lang siya dihang nakita niyang nagbuyod na ug wa na maglihok ang biktima. Niingon lang ko sa supervisor na kanang let's pray na lang gyud kay this time si siya gi-CPR na. And the emergency responders told us nga na ay fracture ang iyang right arm and then iyang neck. So probably ang iha daw ang ulo ang naigo sa bumper sa car. Sa phone interview, giangkon sa live-in partner sa biktima nga kusog ang ilang dagan. Apan iyang gipasabot nga gisikitan sila sa laing motorsiklo hinungdan sa hitabo. Dili sa kumusulti nga, yun na, ikusog sa mga dagan. Nagsunod ang mga sa usa, dahil pag-overtake na ko niya, dito na ako naibong, wala man may nag-away ato niya. Random naman doon sa rider. Naibong na lang ko, pag-overtake na ako, nana ko siya tungod, kalit siya sikit na ko. Moto, nalamba ang motor. Gani iyang gibutyag nga nagplano ang mga kabanay sa iyang live-in partner nga mupasaka og kaso. Kung ano, magpasaka man sa pamilya sa kong pangalison. Kisa may inyong pasakaan na to kaso? Nanggatong driver. Sa asa nga driver? Apan hugtanong gihimakak sa nagmaneho sa ikaduhang motorsiklo nga si Romeo Hias ang pasangil ni Richard. Dama una ko na nagdagan, ma'am nga. Igukod na siya na kung ano, i-vertic, igukod siya na kung ano, i-vertic, ma'am nga. Kung ako ba, ma'am, na yahan ako na kabihan, ma'am, pagkabanda niya sa auto, nakabihan, napin ko nila, nadamay ko nila, ma'am. Samtang base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, initially sa investigation, mo lagi na atong kuan is at fault ang kaning motor nga angkas nga namatay. Pero based sa iyang version is lahi man sad. Mao nang atong pa-decide yun o mapile bagay sila kaso, then let the court decide na lang kung kinsa gi at fault. matod sa kaubang magtutudlo sa biktima nga kusugayod mo padagan og motor si Berami. Matag higayon nga kuhaon niini ang iyang live-in partner gikan sa ESL school diin kini nagtudlo. Tanggal diri kanang inig padong nila uli, di ba? Gamay ram kay nagagyan nila, mobulhot gini ang partner. Maana gina siya usahay mo nang among barawon ang iyang partner na huy paghinay kuno kay matagak na si siya. Samtang subling pahimangno sa Lapu-Lapu City Police ngadto sa mga motorista. Especially karon ting uwan-uwan na, mas kuan gyud ang mas slide ang karsada, samot na gyud og kusog ta padagan, nya mo counterflow ta, samot gyud ang disgrasya na. Natong balik-balik nga pahimangno is wala na gi-rewind og inani nga hitabo. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Gitanggong karon ang 29 anyos nga babay, humandog gaba ang iyang iyaan sa barangay Dumlog sa Dakbayan sa Talisay. Gingong hubog ang sospek ug ang biktima. Atong sayran sa live report ni Fem Dumabok. Fem? Ses naitabo ang krimen kagahapon sa hapon atol sa panagtapok o susamag family reunion din matud pa sayo pa lang sa buntag aduna nay mga gihimo nga panag-inom sa pipila ka mga sakop sa pamilya sa ilim ng makahubog. Samdan sa iyang dughan ug walang tampiyak ang 48 anyos nga biktima nga iyaan ra usab sa suspitsado. Gigamit sa 29 anyos nga suspitsado ang gibuak nga bildo sa soft drink pasado alauna kagahapon sa hapon. Sa pakisusi sa Talisay City Police nga gatapok ang pamilya diha sa balay sa suspitsado. Kay ni uli man gikan sa gawa sa nasod ang amahan sa biktima ug apuhan sa suspek. Sa pagkahapon na parehong nakainom nang iyaan og pag-umangkon hangtod nga nagkalalis ug misangpot sa pagpanunggab. Maayo na lang nga dili ra lawom ang samad nga naangkon sa biktima. Actually nahitabo ni siya sa balay sa suspect onya nag-inom sila family gathering gyud siya matawag nga family gathering onya ni nanggawas lang ang mga family issues nga years before months before ba. So mo na siya fem nga kay nakainuman. Emosyonal ang suspitsado nga nangayo og pasaylo sa iyang iyaan kisa mitugan nga nasukos siya sa dihang giaway sa biktima ang inahan sa suspitsado. Tungod kay nahubog na, wala na matud siya masayod sa gihimo niyang pagpanunggab. Hangyo niya sa iyaan nga pasayloon siya ilabi na nga may anak siyang napulo pa ka buwan. Akong gipangisaya mga na lang kong pasaylo para sa ako ang mga anak. Mauran lang ako
kang ako nga. Puro maggamay nga anak mo akong kagulaan. Maria nga nang kainom. Ikaw nakainom? Oo. Hasta po siya. Dayon. Wala naman ko kakwanog unsa akong nabuhat sa iya. Samtang pahinumdom ni Lieutenant Colonel Maramag sa publiko nga kon mag-inom, siguroon nga igo-igo lang o dili pa sobrahan. Drink moderately and we should know everyone who is our kainom. Kung mag-inom man gani, dili na to ang kuan isod sa tustiyan dili sa tong ulo. Ses, dugang ni Maramag nga sa pagkakaroon, disidido ang iyaan nga mapasakaan og kaso ang iyang pag-umangkon. Kasong attempted murder ang ipasaka. Ses? Dagang salamat, Femery Dumabok. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Usa ang gideklarar nga patay dihang gida sa ospital ang napo ka mga pasahero sa Bihar human mibangga ang van sa electric post sa may DZR Airport sa Tacloban City sa Leyte alauna kaganihang hapon. Sa pasiunang investigasyon sa kapulisan, posibleng na-slide ang ligid sa Bihar tungod sa kakusog sa uwan. Nasayran nga gikan sa Ormoc City ang Bihar ug bibiyahe pasado alas 10 kaganihang buntag. Matud ni Christine Nilios, manager sa Van Tours, nga dunay 14 ka mga pasahero ang maong van. Usa niini bata. Wa hinuon masayod ang manager kung 14 ba ka mga pasahero ang sakay gayud sa van dihang nahitabo ang aksidente. Matud ni Nilios nga wa siya'y nabantayang problema sa driver sa Bihar ug sa pagmaneho niini. Gani nagkinataw-anay pa sila dihang paingon na kining mobiyahe. Sa pagkakaroon, gikuha pa nila ang mga pangalan sa mga pasahero. Gisusi karon kung nganong miagi ang driver sa may DZR Airport nga dili man unta kini ruta sa Bihar. Gisiguro usab sa tagduma nga gipaubos nila sa drug test ang mga driver sa miaging Abril ug walay nagpositibo. Higpit usab ang ilang pagmonitor silang mga driver kung miinom ba sila sa wala pa mobiyahe. Pero kanina yung oras ng pagka-aksidente dito sa Tacloban ay malakas yung ulan kanina. So initially, yun ang siguro sa lakas ng ulan, nag-slide yung sasakyan. Base sa natin, yung makikita natin sa video ng mga taong dumadaan doon, mga severely injured yung mga pasahero. Yung na-disgrasya ngayon, hindi yun para airport talaga. Nasiko pangusa ka lalaki human wa bayari ug wa giuli ang motor nga iyang gi-test drive gikan sa gipalitan niini. Tong siren sa report ni Femery Dumabo. Sikop kining 41 anyos nga notadong mangingilad nga taga-Dakbayan sa Subo nga giilang nga si alias Hill. Kansang modus ang magpakaron ingnon nga buyer o mga motorsiklo nga gipang post online. Sa dihang magkita na ang suspitsado ang namaligya sa motor, i-test drive kunuhay ang motorsiklo sa suspitsado. Apan di na kini mo balik ngadto sa biktima. Sa miaging semana lang taga Toledo City ang gibiktima. Human makikita sa suspitsado sa barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay ug wa na gibalik pa ang motorsiklo sa biktima. Nagpatabang ang biktima sa Talisay City Police. Gipost usab sa biktima sa online ang nahitabo. Hinungdan nga usa ka alias Javier ang midangop sa Talisay City Police nga mo'y matud pa gibaligyaan sa suspitsado sa motorsiklo nga gikawat. Ug giila niini si alias Hill nga maoy na maligya kaniya sa kinawat nga motor. Panawagan karon sa Talisay City Police sa uban pang nabiktima sa pagduol sa ilang buhatan o sa pagpasaka og kaso. Matud pa notado kining nabiktima sa Dakbayan sa Sugbo ug sa mga silingang lugar sa Dakbayan sa Talisay. Samtang adunay bahad si Maramag ngadto sa mga nabiktima nga hayan magatubang usab og kaso kun dili mo pasaka og reklamo batok sa suspitsado. Pwede po na siya nga masulod siya obstruction. Makihapon sila. Abi kay nauli na ang butang or ang kanang mahasulan na, we need to do our part also. We should do our part for the community nga dili na pud ni mahitabo sa lain pud. Obani Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Sa
Humay kaduhang adlaw sa Brigada Eskwela giangkon sa Department of Education sa Negros Island Region nga nagkuwang ang mga classroom sa lalawigan. Sagad sa mga classroom kay mga daan na kaayo, samtang ang uban nangasunog. Tulo ka mga school building sa Amlan National High School abandonado na ug dili na magamit kay kuyaw na kining mahugno tungod sa kadaan. Gikatakda na unta kining i-renovate apan wala pay gahin ang NIR. Matod ni NIR DepEd Regional Director Dr. Ramir Uytico, ang gahin sa mga classroom sa Negros Oriental ug Siquijor anaa masukip sa gahin sa DepEd Region 7. Samtang gahin sa pag-repair sa mga classroom sa Bacolod City ug Negros Oriental anaa sa DepEd Region 6. Si Director Uytico mao ang kanhi Regional Director sa DepEd Region 6. Sa pagkakaroon, gipangitaan na kini og pamaagi ni Dr. Neri Ohatro, Negros Oriental Division Superintendent ug sa mga school principal. Sama sa paggamit sa mga covered court sa mga tunghaan, din dito niya kasamtangang ipahigayod ang mga klase. So far dito sa para lang ito, sa eskwelahan ito, na-address naman yan ng principal kung saan niya ilalagay yung mga bata niya. Kasi pag nadi-declare po na pwede na siyang i-demolish, parang hindi na rin siya pwedeng ma-occupy kasi delikado. Kung mayroon ng budget, i-call up naman tayo sa Central Office kung bibigyan na ng priority ang mga classrooms na ito. Mandawi City Police mo establisar sa kaugalingong command center aron matutukan ang mga lugar sa ilang jurisdiksyon ug mapadali ang pagresponde sa alarma. Si Nico Sereno sa report. Mibisita sa Mandawi City Command Center ang opisyal sa Mandawi City Police Office. Gisusi ni City Programs and Plans Unit Head, Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, ang kinatibuk-ang operasyon ni ini nga giduma sa dakbayan. Mibrief kaniya sa sistema, mga pamaagi ug mipasabot kabahin sa teknolohiyang gigamit ang head sa CDRRMO, Buddy Ibanez. Matod ni Villaro, parte kini sa tinguha sa kapulisan, mas mapalambo pa ang ilang serbisyo. Subay sa instruction sa ilang mga labaw, plano sa kapulisan, mag-umol og command center diha sa ilang headquarters. To check kung sa mga requirements, kung sa mga gikinahanglan, especially sa iyahang connection because mauna ang ato ang plano nato for Mandawi nga nakapay access diri sa Mandawi LGU Command Center. Mga monitors ang planong imuntar sa Mandawi City Police ug mangayo lang sila og access sa kuha sa CCTV aron makamonitor sab sila gikan sa ilang opisina. Ang control sa mga cameras anaa gihapon sa dakbayan nga maoy nagtaod sa CCTV. Matod ni Villaro, makatabang kini aron mapaspasan sa PNP ang ilang response time kung dunay panghitabo. Ma-monitor sa nato ang traffic incidents, traffic accidents, and sa ato ang mga personnel na naa sa mga kadalanan and para dali sad po ang mga pag-response if na ay mga nakinhanglan o tamang sa itong mga kapulisan. Magpatabang hinuon ang kapulisan sa syudad para sa maong plano sa ilang approval ug suporta. Sa Mandawi Command Center nakamuntar ang mga CCTV cameras sa lain-lain ng mga intersection sa dakbayan, lakip na sab sa mga camera nga gipang-instalar sa kasapaan nga parte gihapon sa monitoring kung dautan ang panahon. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Humanasikop sa Mandawi City Police niadtong weekend ang 47 anyos nga si Robbie Gaviola tungod sa paghapot ni ini og illegal nga drogas. Karon lang sa June hapon gipasakaan si Gaviola og kasong theft sa Lapu-Lapu City Prosecutor's Office. Si Gaviola ang lalaking nakuhaan sa CCTV nga mikuha sa service phone sa usa ka cafe sa Barangay Mactan niadtong June 3 sa buntag. Matud sa usa sa mga tag-iya sa cafe nga si Raymark Batensil nga samtang gikalipay nila ang pagkasikop sa suspect sa laing kaso, midayon gihapon sila sa pagpasaka og kasong theft aron masigurong mataral gayud si Gaviola. Si Gaviola gikatahong may lain pang duha ka mga kaso sa pagpangawat ug usa ka kaso sa illegal nga drogas sa Lapu-Lapu City sa wa pa kini mangawat og service phone sa cafe sa Barangay Mactan. Kung sa may
dagan sa katuyahang pagkadakop diri sa Mandawi, at least ma-add on sa iyahang kaso. Wala pa mi ka-coordinate sa police station 4 diri sa Mandawi to check basin lang kung na-recover niya ang cellphone namo or wala pa na-dispose. Basin lang. Ordinansa nga mag-regulate sa mga e-bike sa dakbayan sa Talisay, striktong ipatuman sugod karong Hulyo 1. Mga abogado sa City Legal Office may bisita sa kabarangayan aron mo pasabot sa mga e-bike driver o operator. Ano ang report ni Femery Dumabo? Nakabot ang desisyon human sa tigom ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda uban sa mga kapitan sa barangay sa sesyon sa Association of Barangay Council sa miaging simana. Mato ni Tumulak nga nauyunan nga higpitan ang ordinansa nga ipatuman sugod na Hulyo 1 ning tuiga nga mag-regulate sa mga e-bike nga namasahero sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay. 13 sa 22 ka mga barangay sa dakbayan sa Talisay ang adunay mga e-bike nga namasahero. Napalabang ang ordinansa sa miaging tuig pa apan kanunay lang nalugwayan ang pagpatuman ni ini aron mapasabot ang mga e-bike driver ug mga operator. Sa 4,000 ka mga nagdagan ng e-bike sa syudad, 300 pa lang kanila ang nakaparehistro ug nakakuha og permit. Kay ang tuyo og tumong ragyod nining maong ordinansa mao ra magyud ang pagpaminos, pag-regulate sa ato ang operation sa e-bike dinhi sa Talisay. So nasugdan na, nagsugod na og unan niya tumiaging adlaw dito sa Barangay San Roque, kay ang San Roque mo'y usa sa mga pinakadaghan og unit sa mga e-bike. Sugod gahapon, duha ka mga abogado sa Talisay City Hall ang misugod na pagduaw sa 13 ka mga barangay nga adunay na masahero nga mga e-bike aron mapasabot ang mga e-bike driver ug operator sa kamahinungdanon sa pagpatuman na sa regulation. Way bayranan ang driver sa pagkuha sa iyang ID ug bisa na sa pagpa-drug test ni ini. Samtang abagahon sa operator ang 500 pesos nga bayranan sa pagparehistro sa matag unit nga e-bike. Ang ato pong mga abogado mo tabang sad sa pagtubag kung pananglitan dunay mga pangutana ang mga driver ug ang atong mga operators ug mangutana sila about legality sa maong pag-regulate sa e-bike. Dunay nagkakakuha og permit at the same time kini mao mga barangaya, kining 13 ka mga barangay nagpadayon ni sila og submit dinhi sa atong opisina og mga endorsement sa kining mga e-bike nga pwedeng atong i-register. Ang pag-regulate sa e-bike usa sa paagi nga kaminusan ng trapiko, ilabi na sa mga sulunon nga dapit ug masiguro usab nga walay e-bike driver nga tigamitan sa ginadili nga drugas ug uban pang mga bisyo alang sa kaluwasan sa mga pasahero. Uban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gihimong requirement ang pagsulubog body cam sa pagpahigayon sa mga operasyon sa Talisay City Police, bisan na gani sa ilang pagpatrolya. Si Femery Dumabok sa report. Usa ka online orientation ang gisalmutan sa pipila ka mga nangulo sa mga operasyon sa Talisay City Police kaganihang buntag. Ang mga orientation may labot na sa pagpasabot sa kinahanglanon nga dunay body cam sa bisan unsa nga mga police operation ug bisan na sa ilang mga foot ug mobile patrol. Lakip na sa orientation nga gipasigdahan sa PRO 7 ang may labot sa mga communication gadgets. Mato di Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, ganiadtong 2022 pa lang aduna nay 4 ka mga body camera ang Talisay City Police issue sa Philippine National Police. Giangko niya nga kulang gyud kini hinungdan niya ni gamit sila guban pang mga device aron lang gyud ma-document ang bisan unsang operation. Provide services to the community within the 5-minute or 3-minute response time. At the same time, documented. Yeah, well documented and well recorded ang ato ang mga activities para this is for integrity and transparency na lang po. Karong tuiga, gitinguha sa Talisay City Police nga madungagan ang mga body cam kay di lang kini alang sa transparency apan lakip na sa safety sa mga personnel. Nanginahanglan og kapin sa 80 ka mga body cam ang Talisay City Police sa matag adlaw nila nga pagpatrolya ug uban pang operasyon. Mipadayag hinuon si Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga andam ang dakbayan sa Talisay sa pagpalit og dugang kahimanan alang sa epektibong panerbisyo sa kapulisan.
Uyon kay kuana, I wanna talk to sa amuang hepe kay usa sa amuag yung ako yung giingon niya na buhaton nato kung naay mga operation diri sa Talisay dapat wag gyud mga kanang mga tap di ko musugot ni ana. So kung mao na iyang gusto na mopalit ang mga more body cams for more transparency to our people, uyon ko ni ana. Oba ni Godfrey Relien, Femery Dumabo. Balitang Bisdak. Mga kapuso, apil na sa nagpadayon nga proof of purchase promo sa GMA ang Kapuso Big Time Panalo Season 3. Mamahimong magpadala og mga entries ang mga mamalitay, lakip na ang mga sari-sari store owners sa Mercury Drugstores, Pure Gold branches, GMA Regional TV ug radio stations sa tibuok nasod. Pagbansay-bansay sa katakos sa mga batanon nga magamit nila sa malungtaron nga panginabuhi ang hingusgan sa umaabot nga Archival Administration. Kinisubay usab sa nahitabo sa 15 anyos nga lalaki kansang kamot ang mihuot sa bangag sa takob sa kanal sa Dalan Plaridel sa Dakbayan sa Sugbo niadtong milabayng semana. Ang naasoyng batanon kuyog ang laing duha pa ka mga lalaki nga nanguy-kuy og sinsilyo sa kanal aron makapalit og pagkaon. Diin nagpakita lang matud pa sa kalisod nga nasinati karon sa kabus nga hutong sa Dakbayan. Tungod diini nakiglambigit ang umaabot nga administrasyon sa syudad sa ubang mga ahensya sa kagamhanan ug bisan sa mga pribadong organisasyon aron mabansay ang mga out-of-school youth sa panginabuhi nga mahimo nilang sudlan. Kung adunay permanente ug disenteng panginabuhi ang mga batanon, dili na kinahanglan pa nga mangaykay sila og mga kanal aron lang makakaon. Kini matud pa ni Mayor-elect Nestor Archival. Nasikop ang gihulagway nga high-value target atol sa buy-bust operation nga gipahigayon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Unit kun PDEA 7 uban sa mga sakop sa Talisay City Police sa Sitio Ratan, Barangay Tangki, Dakbayan sa Talisay. Giilang dinakpan nga alias Joji, 47 anyos, usa ka high-value target ug ang iyang live-in partner nga si alias LV, 50 anyos, usa ka fish vendor. Ang mga dinakpan taga Sitio Magay, Barangay Tangki. Nasakmit silang posisyon ang duha ka mga putos nga mitimbang og usa ka gatos ka gramos nga gidudahang shabu nga may estimated average market value nga 680,000 pesos. Muduha ka semana ang pagpaniid sa mga operatiba sa PDEA 7 nga misangput sa ilang pagkasikop. Gibana-banang makabaligya sila gikan sa 250 ngadto sa 300 grams nga shabu matag semana. Kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ipasaka sa PDEA 7 sa duha nga kasamtangan karong gitanggong sa custodial facility sa PDEA 7. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.